Ayan, morning mga kapamilya. Kamusta po kayo this Tuesday morning? Ayan. Okay, so natin testimony ko nga po sa inyo last week, no? Yung dito po sa aking, sakit pa rin po siya hanggang ngayon kahit paano dito po. So, that incident na ganun lamang yung nangyari, I believe with all my heart, with all confidence na because of your prayers. Ayan. Kasi yun agad ang nireveal sa akin ni Lord. Buti na lang my prayers. Buti na lang laging nagpipray ang mga lingkod ng Diyos sa Emmanuel Church. Amen. So again, we are on our day 2 of our lesson on the joy of the Holy Spirit in answering our prayers. Diba? Sino ba namang magulang ang hindi matutuwa kapag nabibigay niya sa anak niya yung kahilingan ng anak niya, lalo na kung alam ng ama na ang hiniling na yon ay mabuti, nakakabuti. Ano po? So muli, sabi po sa John 16 verse 24 po tayo ngayon, verse 24, pero hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggapin nyo kung ano man yon, para maging masaya talaga kayo. Abba Father, we thank you, God. Kayo ang source ng kagalakan. You created joy. Lord, salamat po. Muli, punuin niyo kami ng kagalakan as we see our prayers being answered, as we are praying in the name of Jesus. Tulad ng pinag-aralan namin kahapon na tuwing tinatanggap namin yung tugon sa aming panalangin ay kinukumpirma nito ang aming pananampalataya. At tinutugon nyo nga ang aming mga hiling ayon sa inyong kalooban upang mapuno kami ng kagalakan. Oh, what a wonderful God you are. Kaya Lord, maging kagalakan namin ang panalangin. Makita namin how privileged, how blessed we are that we know the importance, the benefits of prayer. Kailang maluwalhati, Panginoon. Tago niyo muli ang inyong lingkod. Always only Jesus. Holy Spirit, have your way. Grant us your joy. Lord, overflow us. Make us overflow with joy. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan niyo lamang. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So, yun nga, yung mga answered prayers po natin. Si Cecil din ay na mamangha. Ganon din yung sa trabaho ni Mel, ganon din sa mga may karamdamang gumaling, ang dami po. Kaya, I believe, Tsaka nabibless po ako sa mga prayers na lumalalim, Sa ilan sa atin, dahil nag-umpisa itong January 2020, mahihina ang boses, parang halos hindi alam paano mag-pray, pero ngayon ay bihasa na po because we will learn today, why, bakit nagiging mahusay or matatas ang atin pong pananalangin na ngayon, Ayan. So, una, pinag-aral natin kahapon, when we get our prayers answered or when our prayers are answered, it confirms our faith. Ngayon, sabi nagtanim, may tinanggap ako, so may tinanim ako. So, mayroong panalangin na tinanggap, mayroong sagot. So, sabihin, nag-pray ka kasi. So, that's the fruit of your faith. Confirmation of your faith. At number 2 po tayo, the Holy Spirit's role in prayer. Sabi ko nga, bakit nagsimula tayo na halos napakamahiyain, mahina ang boses, pero ngayon, ang lakas na ng boses. Full of boldness, diba? Minsan hindi na matapos sa nakaka-bless po. Nararamdaman po natin. Kahit nandito ako sa malayo, nararamdaman natin yung anointing, nararamdaman natin yung flow ng banal na espiritu, yung humility, yung faith, nararamdaman po natin yun. Kaya naman, ang daming panalangin na tinutugon. So, the Holy Spirit's role. What is the role of the Holy Spirit when we pray? Okay, sabi po, buksan natin sa Roma chapter 8 verse 26. Okay? Roma chapter 8 verse 26. Sabi po diyan, ganito din tayo tinutulungan
ng Espiritu kasi mahina tayo. Hindi natin alam kung paano tayo magpipray. Kaya ang Espiritu mismo ang nagpipray sa Diyos para sa atin. Sa mga daing na hindi kayang i-express ng mga salita ng tao. Alam ng Diyos ang laman ng mga puso natin. Verse 27. Kaya alam niya rin kung anong nasa isip ng Espiritu. Kasi nagpipray ang Espiritu para sa mga taong pinili ng Diyos. At ayon sa gusto ng Diyos, ang pinagpipray nila. Wow, beautiful. So, napakaganda po, amen, no? Yung role, no? Ng banal na Espiritu po. Siya po ang, sabi po dyan sa verse 26, mahina tayo. Kaya nga, di ba? We don't know how to pray. We don't know anything. Wala tayong alam. Di ba? Pero ang banal na Espiritu po, parang ang hinahanap lang sa atin is our faith. No? Na, I don't know what to say, Lord. Hindi ko alam ano sabihin ko, pero I will pray. Di ba? At the Holy Spirit mismo ang nagpipray sa Diyos para saan? So, in our behalf. Sa mga daing daw na hindi kayang i-express ng mga salita. Minsan, di ba, iyak ka lang ng iyak. Di ba? Pero habang umiiyak ka na wala ka namang inuusal, ay napupuno ng kapayapaan ng puso mo, yung bigat ay unti-unting nawawala. So, yun po yun. Yun po, that's how it is with the Holy Spirit praying for us. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin kasi alam po ng Espiritu yung iniisip natin. Kaya sa mga taong pinili ng Diyos lamang po ito. Ano? Sabi niya, kasi nagpipray ang Espiritu para sa mga taong pinili ng Diyos. At ayon sa gusto ng Diyos ang pinagpipray niya. Kaya nga yung lagi natin sinasabi, yung Psalm 37:4 na pag si Lord ang totoong naging kaligayahan mo, yung hinihiling mo, siya ang naglagay nun sa puso mo. Kaya pala tinatanggap mo. I hope naintindihan na po natin ito. Ano? Hindi po ang prayer, hindi po para baguhin ang puso ng Diyos sapagkat alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Nakikita niya ang katapusan mula sa simula. He sees the ending from the beginning. So, it's actually praying or prayer is God changing our hearts or aligning our hearts with His heart. So, kapag si Lord na yung kaligayahan mo, magtataka ka na iiba yung mga ginugusto mo kasi si Lord ang naglagay nun. At dahil si Lord ang naglagay nun, tutugunin niya yun kasi siya ang may gusto nun na gustuhin mo. Dahil yun ang ibibigay niya na nakita niya, alam niya na makakabuti sa iyo. How wonderful. Amen. Kaya mapupuno talaga tayo ng kagalakan. Kaya po tayo po ay laging manalangin sa Espiritu. No? Kaya how? The Word of God is the sword of the Spirit. Kaya ngayon tinuro natin dati is scriptural prayer. Na we are praying the very Word of God. So, in a sense, we are praying in spirit. And then number 3, diyan po tayo sa number 3, God's desire to give joy. So, itinuro po ng Panginoon na kapag nagpipray tayo, gusto ng Panginoon bigyan tayo ng kagalakan. So, hindi lamang para ibigay yung anong gusto natin, but what is really best for us. Kaya nga, yun, the Holy Spirit does that for us. Kaya nga, we always pray, Lord, not my will, but let your will be done. Ayan. Pero, dahil nga, lagi tayo nagbabasa ng kanyang salita at lumalakad tayo sa banal na Espiritu, alam na natin kung ano yung puso ng ating Panginoon. Kaya yun nga yung hinihiling natin. Diba? Kaya nga, tinatanggap natin. So, binibigyan po tayo ng Panginoon ng desire. First for Him. Because if you desire for God, if you have God, you have everything. Hindi na yung maibibigay niya, kundi yung siya mismo. God's desire to give joy. Yung joy, sabi po sa binasa natin, na hindi mananakaw. At kung material po yan, mananakaw yan, mauubos yan. Kaya nga yung joy na yon na hindi mananakaw, walang iba, kundi ang banal na Espiritu na nananahan po sa atin. So, sabi po sa John 15, buksan po natin sa John 15, verse 11. Okay po. John 15, verse 11. Sinasabi ko to sa inyo para magkaroon kayo ng kasiyahan na gaya ng akin.
at maging masaya talaga kayo. So, God wants us to be happy. Hindi po siya boring. Hindi po siya sadista. Diba? Na gusto inahihirapan yung mga anak. Wala pong ganun. Amen. Kaya, that is the desire of the Holy Spirit, and it happens through being united with Him. If we are one with the Holy Spirit, then our joy will be His joy, and so our joy will be complete as we pray. Nangyayari ang lahat ng yon as we pray. Alam nyo, salamat sa Panginoon sa inyong mga prayers. Sabi ko nga dito nga sa, di ba, wala na nga po akong desire na magturo dapat dito, pero lately nagbago yung heart. So, sabi ko nga sa atin, pag nababago yung heart mo, kung si Lord ang kagalakan mo, ibig sabihin, si Lord ang nagbabago ng heart mo. At dahil binago ni Lord yung heart mo, so hiniling mo yun, tinatanggap mo yung tugon. Dahil siya ang naglagay nun. Dahil yun talaga ang plano niya. Kumbaga, naka-ready na talaga yun. So, praise God. Kaya patuloy niyong ipanalangin po yung lisensya po ng inyong pastora. At sa susunod ay kukwento po natin kung paano po unti-unti tinutugon ng Panginoon sa kamangha-manghang paraan ang ating mga pananampalatayang panalangin na dulot ng pananampalataya. Amen. Kaya I'm so excited. Susunod pong mga araw ay may kwento po natin yun. So mga kapatid, sa umagang ito na pag-aralan po natin that the Holy Spirit teaches us how to pray. Ang banal na Espiritu, ang role po niya ay manalangin para sa atin, or yung prayer natin ay naka-pattern, okay po, nakasabay sa kalooban ng Panginoon. And number 3, ang desire ng Panginoon as we pray. Bakit niya tayo gustong mag-pray? Hindi para pahirapan tayo, kundi para bigyan tayo ng kagalakan. Hallelujah! Hallelujah! Abba, Father, we thank you, God, for the answered prayers once again this morning. Holy Spirit, continue to teach us how to pray. Continue to make us desire for nothing but the will of the Father for us. Lagi pong in tune ang puso namin sa puso ninyo upang mapuno kami ng kagalakan na hindi mananakaw ng sino man. Salamat sa ministeryo ng panalangin. Salamat sa buhay ng inyong mga anak. Patuloy niyong ipakita, Lord God, ang bunga ng pananampalataya nila at mapuno sila ng kagalakan dahil sa mga panalangin tinugon na ayon sa inyong kalooban. Sa inyo lahat ng papuri, Panginoon. Ito po ang nagkakaisa naming dalangin sa tanging pangalan ni Ama, in Jesus' name.